Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Wala talagang makakapigil kay Daryl Yap sa pagpapalabas ng kanyang kontrobersyal na pelikula tungkol sa buhay ng yumaong sexy star noong dekada 80 si Pepsi Paloma. Pagkatapos niyang hilingin sa korte na isyuhan ng gag order ang kampo ni Vic Soto para pagbawalan sa pagsasalita tungkol sa 19 bilang ng cyber libel na isinampalaban sa kanya, muling nagpost ang direktor tungkol sa kanyang pinakabagong palabas na The Fist of Pepsi Paloma. Ayon sa abogado ni Daryl Yap na si Attorney Raymond Fortun, naghain na sila sa Muntinlupa City Regional Trial Court RTC Branch 205 ng petisyon para bigyan ng gag order si Bossing Vic hinggil sa kanilang kaso. Sabi ng abogado, magbibigay ang kanyang kliyente ng verified return tungkol sa kanyang pelikula na hindi pa naipapalabas. Kaya naman hinihiling nila na pagbawalan ng kampo ni Vic Soto from disclosing the contents of the verified return to the public. Kalaki pang official poster ng biopic ni Pepsi Paloma. Ipinaalam din ni Direk Daryl na dalawa ang ilalabas nilang title para sa kanyang pelikula na hindi pa man naipalalabas ay gumawa na ng samot-saring kontrobersiya. Ayon sa bagong inilabas na titulo ng kontrobersyal na pelikula, ang magiging international title nito ay ang dati pa din na The Fist of Pepsi Paloma, habang para naman sa Philippine cinema, ang magiging titulo na lamang nito ay Pepsi Paloma. Pero bukod sa titulo ng naturang pelikula at sa magiging storya nito, isa pa sa kontrobersyal at pinag-uusapan sa pagpasok pa lamang ng bagong taon ay ang mismong direktor ng naturang pelikula na si Daryl Yap. Sino nga ba ang baguhang direktor na ito at bakit napakalakas ng kanyang loob na gumawa ng mga kontrobersyal na pelikula? Si Daryl Ray Spike B. Yap o mas kilala ngayon sa pangalang Daryl Yap ay isinilang noong 7 ng Enero taong 1987. Sa ngayon isa siyang direktor, screenwriter at producer. Ipinanganak si Yap sa Olongapo, probinsya ng Zambales mula sa kanyang mga magulang na kapwa mga public school teachers. Nagtapos siya ng Mass Communication sa Centro Escolar University sa Maynila tsaka nag-enroll sa Technological University sa Singapore para ituloy ang kanyang degree sa Public Administration. Sinimulan ni Yap ang kanyang directing career sa kanyang short film na Squatterina. Ang short film na ito ay tungkol sa pagkakatulad ng isang typical na illegal settler sa Olongapo at sa buhay ng isang balerina. Sinundan naman ito ng kanya ng pinakaunang full film na Jowa Ball noong taong 2018 na tungkol naman sa isang palaban na babae na si Elsa na ginampanan ni Kim Molina na naghahanap ng magmamahal sa kanya at makakarelasyon. Umani noon ang iba't ibang reaksyon ng naturang pelikula. Noong Mayo ng taong 2020, kung saan kasagsagan ng pandemya sa Pilipinas, nirelease naman niya ang kanyang television series na pinamagatang Sakristan. Ang kwento naman ito ay tungkol sa dalawang lalaki na nahulog ang loob sa isa't isa habang sabay silang naglilingkod para sa simbahan. Muli na namang nakatanggap ng kritisismo si Daryl Yap nang ilabas pa lamang ang posters ng naturang television series. Pinigilan ng mga kinauukulan ng pagpapalabas sa telebisyon ng naturang pelikula hanggang sa YouTube na lamang ito na pag-isipang ipalabas. Noong Enero taong 2021, muli na namang nagdirect si Daryl Yap ng isang kontrobersyal na pelikula mula sa Viva Films ng titulo Paglaki ko, gusto kong maging star. Tungkol naman ito sa mga dating star na nagbabalik upang magturo sa mga bagong aktres kung paanong maging isang ganap na star. Ipinagbawal itong ipalabas ng MTRCB sa general public dahil na din sa kwento ng pelikula. Subalit nagkaroon ba ito ng sequel noong Desyembre ng taon din na iyon na may titulong Star 2, Pangalawang Putok na ipinalalabas sa Viva Max. Taong 2021 din ang ipalabas ang Gluta ni Daryl Yap na tungkol sa isang Aita na nangangarap maging isang Miss Universe subalit nakaranas ng diskriminasyon mula sa kanyang mismong lahi. Agosto ng parehong taon na ipalabas din ang Reverse Eyes ni Daryl Yap na pinagbidahan naman ng nag-iisang megastar na si Sharon Cuneta. Tungkol naman ito sa isang nanay na maagang nabuntis at tila hindi na-enjoy ang pagiging dalaga.
Taong 2022 nang idirect din ni Yap ang kontrobersyal na pelikulang Made in Malacanang. Ito ay tungkol naman sa nalalabing 3 araw ng pamilya Marcos sa Malacanang bago sila ipadala sa Hawaii. Nasundan pa ito ng Martyr o Murder noong taong 2023. Taong 2024 naman ang ipalabas ang kanyang isa pang pelikula na may titulong Soulmate. Tungkol naman ito sa isang Pinay na fan ng mga Korean dramas. Subalit noong makadaupang palad niya ang kanyang iniidolong artista, nadiskubre niya na peke pala ang pagkatao nito. Ngayong taon, gumawa na naman ng ingay si Yap dahil sa paglalabas nito ng teaser pa lamang para sa kanyang bagong pelikula tungkol naman sa buhay ng dating child actress na si Pepsi Paloma. Samot-saring batikos at kaso ang kinaharap ni Daryl Yap mula nang ito'y maging isang ganap na filmmaker. Hindi na mabilang na pangbabash sa kanya ang kanyang tinanggap sa social media pa lamang. Subalit ang kontrobersyal na direktor na ito ay hindi nagpatinag at tila walang planong tumigil sa kanyang mga ginagawa. Pinaninindigan niya ang kanyang mga nais sa buhay. Sa ngayon ay kontrobersyal na naman ang bagong pelikula ng direktor na kung saan sangkot ang ilan sa mga bigating aktor ng pinilakang tabing gaya na lamang ni Vic Soto. Sa kabila ng patong-patong na kasong isinampa ni Vic Soto laban kay Yap, naniniwala pa din siyang wala siyang ginagawang masama at dapat ay maipalabas ang kanyang pelikula. Maraming nagalit nang mabanggit ang pangalan ng isa sa original host ng Eat Bulaga na si Vic Soto sa dialogue na binitawan ni Gina Alahar bilang si Charito Solis. Maging ang bukod tanging humahanga at nakakakwentuhan niya ng mga hinaing niya noong kasagsagan ng pelikulang niyang Made in Malacanang na si Nanay Christopher Min ay galit na rin sa kanya dahil sa ginawa nito ang pambabastos kay Vic bilang asawa, tao at anak. Laging sinasabi ni Direk Daryl sa mga kaibigan niya na kapag napanood ang pelikula ay malalaman sa dulo ang totoo at baka nga raw magpasalamat pa dahil may mga nalinaw na isyong matagal nang ibinaon. May mga nagtanong din kung sino ang nakakausap ng direktor para mapuo niya ang kwento ng The Risks of Pepsi Paloma dahil ilang dekada na itong patay at hindi pa isinilang noon si Direk Daryl. Kaya ang ending, inilabas na ni Direk Daryl kung sino ang nakausap niya para malaman ang buong nangyari. Base rin ito syempre sa kwento ni Pepsi sa kanyang pamilya. Ang inang si Ginang Lydia at kapatid ni Pepsi na si Zaldi ang nakausap ni Direk Daryl na ibinahagi niya ang mga larawan sa kanyang Facebook account. Ang mahabang caption ng direktor, sa loob ng 40 taon, pinakinggan at pinaniwalaan niyo na ang mga sikat, mga may pangalan, mga makapangyarihan, mga nagsalitang sila ang may alam, mga nagsabing sila ay kaibigan. Ngayon, bigyan natin ng pagkakataon ng inang nanahimik ng napakatagal na panahon. Ang inang matapos mawalan ng anak ay patuloy nang sasaktan sa mga paratang at panghusga. Tapos na ang pananahimik ng nakababatang kapatid ni Pepsi na nooy 15 taong gulang pa lamang kasama ng aktres hanggang sa mismong araw na siya ay natagpuang walang buhay sa loob ng aparador. Mananahimik ang kasinungalingan dahil walang kamatayan ng katotohanan. Sila naman ang magsasalita, sila naman ang magkukwento, pamilya, higit sa lahat.